nasaksihan natin ang simula hanggang sa kanyang kasalukuyang paggawa. Sa loob ng ilang taon na napuno ng kabanlawan, nanatili siyang tapat sa kanyang simbahan. Siya ang naging takbuhan at tanggulan, patuloy niyang winasiwas ang kanyang kabutihan. 1, 2, 3. Higit pa riyan ang kanyang pangako. Kahit umabot pa sa 10, pangako niya ay hindi mapabago. Dumaan man ang maraming bagyo, umiip man ang malakas na hangin sa dakong ibayo, siya'y mananatiling nakatayo dahil siya ang sandigan na kailanman hindi kukuho. Katampalasanan ng kaaway ay hindi niya kakatigan bagkus. Kanyang dadapakan bawat kasinungalingan. Kaluwalhatian niya'y makikita ng buhos ng daigdigan walang kampo ng kaaway. Sa kanya'y makakalaban. Iwawaksi niya ang gawa ng kaaway. Papakita niya na sa atin pa rin ang tagumpay. Patutunayan niya ang kapangyarihan niya'y walang kapantay at sa dulo ng iglesia niya'y matitira pa rin matibay. Walang anumang sandata ang gagamitin laban sa kanya ang magwawali. Dahil anuman ang mangyari, ang hari ng mga hari mananatiling wagi. Ulit-uliting ganapin ang bawat pagbabadyang patumbahin. Papakita niyang hindi tatangayin. Maraming beses mang subukin. Dahil sa ginawa ng bawat pagsubok, iglesia niya'y hindi matutubok. Magbago man ang takbo at sinubok, ngunit mananatiling nakatayo at nasa rurok. Kailanman hindi siya matitinag, mananatiling malakas at matatag. Siya, ang Diyos na kailanman ay hindi mayayanig na kahit ano pang pangyayaring pagyanig, walang sa kanya'y makadadaig. Siya ang Diyos ng tagumpay. Ang hari ng ating buhay. Ang Panginoon ng lahat ng bagay. Siya ang ating manlilikhang walang kapantay. Saan man tayo maglakbay, siya ay laging nakaantabay. Asahan ka man niya laging nakaakbay. Tanga ng pag-ibig niyang walang humpay. At kung magbago man ang lahat, pagmamahal niya'y mananatiling sapat. Kaluwalhatian niya'y hindi magpapaawat. Kadakilaan niya'y patuloy na isisiwalat. Ngayon, ang araw na matagal niya ang itinalaga. Ang araw na kanyang itinadhana. Ang araw na natatak sa bawat isa. Ang araw ng ating bagong simula. Ito, ang bagong simula. Ang bagong kabanata at oras na kanyang itinakda. Ikaw! Oo, ikaw. Hindi ka basta kung sino lang. Ikaw ay kinyalikha. Nilikhang may layunin. Nilikhang may dapat tuparin. Kaya kumanda kang mamangha. Simula ng mga bagong himala. Simula ng mga bagong tagumpay na hindi pa natin nakikita. Ang bagong pagkakilanlan ng kathanang dakilang malikha. Kaya't makinig ang ipandinig. Kanyang hayagang ipapakita sa daigdig ang kanyang wagas na pag-ibig. Ang pangilawan ay kanyang ititindig. Kanyang sisimulang buksan ang ating paningin. Gigisingin na ng tulad na damdamin. Init ng pananampalataya'y pag-aalabin. Siya si Jesus. Ang pundasyon sa mahabang panahon. Kapangyarihan niya hindi kayang ikahon. Kadakilaan niya'y kailanman hindi nanaon. Dahil ang pag-ibig niya'y subok na sa maraming taon. Kaya't halina, siya'y ating papurihan, ating itadhana ang kanyang kadakilaan. Ngayon, ang araw na kanyang itinalaga. Ang araw na kanyang itinadhana. Ang araw na natatak sa bawat isa. Ang araw ng ating bagong simula. Ang bagong kabanata at oras na kanyang itinakda. Kaya halina't sabay-sabay natin lakaran ang ibinigay niyang hangarin at tayuan ang bagong yugto sa ating inilahan. Sa loob ng 13 taon ng kanyang simbahan, kanya nang pinagtibay ang ating samahan. Kaya't ating siyang pasalamatan, ating papurihan. Mula sa Luzon Visayas! Sa Mindanao, at ngayon sa Venezuela.